yung assumption natin dito, orbit, Tapos naman hindi po yung stated explicitly, pero i-assume mo na nasa yung orbit ay around the origin. tapos naman po itong problem. 55 po. Teka. Which step would the ball hit first? With the speed of... Okay. Nag-set up ka ba ng equation para sa parabola? Or paano mo ginawa? Hindi na po kailangan eh. Ano lang po yung ano po? Explain mo yung ano, solution mo, Josh. Yes. Bakit ganyan yung solution mo? So, yung ano nga po, yung simplify po yung x in terms of n. So, pag when the x over n, yung sabihin mo yung si n naman is regular. So, kung divided So, by hinahanap lang yung intersection. Teka, check ko yung ano how many po it will reach. If it's in between two ends or two number of steps, it lands on yung ito nga pong end step. Okay, so, third step. Sige. So, yung next, tingnan natin. So, assume mo dito na moving in circular motion around the origin. Kasi hindi nyo yung-state eh. Dapat nandyan yun eh. So, acceleration is two meter per second square times I hat plus 4.00 meter per second square J hat counterclockwise so yung direction ng acceleration is going to be in a counterclockwise. Teka, bakit kinuha mo yung sige. Pinakita mo na yung perpendicular sila. Teka, 2 times so acceleration is v squared over r, which is 4 pi square omega square r square. Bakit
Teka, yung acceleration is v squared over r. So, ang v ay r omega. Hindi, sige. V is 2 pi r over the period. So, okay, 4 pi square r square over period square. Divided by r. Okay. Teka, saan nang galing yung 7.21? Acceleration na ba? Di ba dapat pinapakita mo yung Okay. squared? Okay, so yung modulus square ng components. Tapos, and then r is 80 square over 4 pi square. Tapos, the radius of path, if t sub 2 minus t sub 1. Saan nang galing yung period mo? Kasi may sinubstitute ka na t equals 4. The radius So, path. ganito, mag-drawing ka ng circle, tapos i-indicate mo, nasaan yung particle ng pag ganyan yung accelerations. I think, baka yun yung ano dyan eh. So, hindi pa natin alam yung ano hindi pa natin alam yung radius. Pero, meron pala. Wait, sorry, meron na ba? Hindi na alam yung period eh. So, hindi pa natin alam yung radius. Hindi, ganito. Yung acceleration, yung key dito ay yung acceleration at yung position proportional to each other. We just don't know kung ano yung constant of proportionality. Kasi, di ba, for circular motion, yung direction ng acceleration is to the center. Yung position vector is from center to the point. So, dapat proportional to each other yung acceleration at saka yung position vector. So, ano yung constant of proportionality niyon? So, this is equal to
Tapos, so alam natin yung direction. Hindi natin alam yung circle. So, 2 seconds, 5 seconds. This is 1/4 of the circle. So, this one is... Okay. So, kung 2 to 5, what can we conclude about 1 second. So, ano yan? 2 seconds, the acceleration is that at 5 seconds, it's 4 minus minus 6. Teka. Yeah. From 5 to 5 back to 2, sabihin, 1/4 of a circle, 1/4 of yung motion niya kasi quarter circle po kasi this one is perpendicular. So, Yeah. times, 3 pala po yung from 2 to 5. So, this remaining distance po should be, this remaining time should be 1 second. Teka, check yung kung consistent. At t equals 2 seconds, yung acceleration ay 6i plus 4j. Hindi, mali yung direction ng acceleration mo kapag nandyan yung 2. Nandyan sa 2. It should be at the opposite side. Kasi acceleration should be towards the center. So, i-drawing mo yung acceleration. So, yung vector na tapos yung 5, yung acceleration is 4 minus 6. Nasa opposite side dapat yung position. Teka. So at 2 seconds, the acceleration is 6 plus 4. And again, ito. Before I do anything, i-drawing mo on that circle yung acceleration at yung acceleration vector at t equal to 2. So, kailangan natin i-label clearly. T equals 2, acceleration is so 6 minus 6 plus 4. So, yung x component would be 6. Okay, so the vector from the origin to 6, 4, that's going to be yung acceleration. Ngayon, for that to be the acceleration, mag-drawing ka ng i-extend mo yung line na yan to the other side. So, sa opposite side. Ayan. So, dapat yung position nandun sa kabila para yung acceleration pointing to the origin. So, yan yung acceleration. Position is going to be on the opposite side. And then the same thing will be true dun sa isa. Okay, so it should be on the opposite side. Pero yung length, we haven't figured that out yet. So, alam lang natin, position should be, so we don't know the lengths yet. Ngayon, nasaan yung t equals 2? Okay, markahan yung position at t equals 2. Okay, so the object is moving counterclockwise, diba? So, use a different color para markahan yung magiging motion niya from t equals 2 to t equals 5.
with an arrow din para alam natin yung direction. So counterclockwise, iikot siya. Going to 5. Ayan. Tapos ang sabi, hindi pa lumagpas ng 1 period 'yan. So what fraction of a period is 2 to 5? 3/4 nga po, yung kanina po sabi. Okay, so 3/4t. So sulat mo muna, 3/4t. Importante isulat mo yun eh. So 3/4t equals 3 seconds. So period is 4 seconds. Ayan. Kasi nawawala yung argument niyan para ma-decide na the period is 4. We need to see that. Okay, so alam na natin yung period. So pwede na yung substitution. So okay, so A times t squared times, so that's going to be, so the radius is 2.92. Teka. 63, no? Okay. So, nagma-match na. Ayan. Kailangan mo lang i-rewrite yan kasi tingnan mo yung ordering ng writing natin. Yung argument going from yung to establish na the period is 4 seconds, missing siya. Dapat mauuna yon. Tapos yung argument na yung dito na yung acceleration, yung magnitude ng acceleration is 7.21 meter per second square, should also be before we actually calculate the radius. Ano yan eh? Gusto mo kaya importante yung sequencing eh, kasi diba, you're constructing an argument. So the sequence has to be there. Before you can use it, you have to show it first. Kasi, yun nga. Kaya saan galing yung 7.21? Saan galing yung 4? So that argument must be shown. Okay? So, hindi ko na pero yung expectation ko dito ay i-revise mo yung write-up mo para naka-include yan. Kasi I think may mga hindi ko alam kung ano yung feelings mo about revision. Pero ako rin kasi dati ayokong nagre-revise ng sinulat ko eh. Na-solve ko na, wala na akong pake. Kaya lang kasi later babawian ka nun eh. Yun nga, yung nangyari sa kay Perry na hindi niya ma-figure out pag kailangan na niya, saan ang galing to? Anong ginawa ko ba? Ano yung iniisip ko? Si Newton, detailed yung notes. I-copy paste po sa papel. Ano yan? Kung pwede lang po, i-copy paste sa papel po para ma-ano. Yung alam mo yung external, kung ayaw mo nung kung gusto mo na nagsusulat ka lang sa computer, pwedeng yung external yung gamitin mo. Tapos madaling mag-edit dun eh. Meron tapos po kung parang gusto mo sa Microsoft po, yung parang ganito po yung pwede na i-cut. Tapos i-copy na po, i-ganito lang yung na-cut na. Instead of lagi pong rectangular lang. Kaya, na-install mo ba yung external? Hindi po. Pero dito po sa isang computer, medyo free na siya. Free na po na. Maliit lang siya. Maliit lang siya. Hindi siya malaking installation. Kaya, alam ko, kaya, kasi useful yun. So, external ++.
Useful siya kasi kapag nagsusulat ka ng, let's see, ano ba yung installation size? Yung sa Windows, yung sa stable. Download ko. Send ko yung link. Maliit lang siya. Kasi, ano yan eh. Ito. Naka-Windows kayo, di ba? No po. Compatible siya sa Ayan. Windows 11 po. Yan yung stable na version. So, tapos yung size niya ay 64.65 MB. So, maliit lang talaga siya. Hindi siya yung maaaring lumaki yung files na pag sinasave mo na. Pero kasi may option ka, i-save mo yan elsewhere. Pwedeng meron kang external na hard disk. Tapos doon mo sinasave. Pero ano yan eh, yung file sizes ko ay, yung typical na file sizes ko kapag yung mga solutions habang nagsosolve kami ng ibang students ko, na nagka-copy and paste ako ng images, 1 MB. Hindi na pala ko pa ng gigabyte. Wala masyado pong nagigiga. Ano yan? Wala masyadong? Wala masyado pong nagigigabyte. Oo. Nasa MB size yan eh. Hindi naman siya gumaabot ng gigabytes. So pag in-install mo siya, ayun. Anyway, makikita mo naman eh. Tapos, nagka-copy and paste ako ng images dyan. So, pakita ko sa iyo yung itsura ng isang ng solutions na ginawa ko for one of my, na ginagamit, hanap ako ng malaki-laki. Tingnan ko. Halimbawa, ito. Share ko yung isang yung isang window. Ito. So ito, nagka-copy and paste ako mula sa book. Tapos yung size ng buong file na to is about 627 kilobytes. Unlimited Small siya. Natatawa niya. Unlimited naman po yung mga pages. Oo. So add ka, pero ano yan eh, kung ako sa'yo, huwag kang save ng save kasi 'di ba, ang problema sa malalaking files mas nahihirapan yung computer mo na magbukas at mag-navigate eh. Kasi nagko-consume siya ng memory. Oo. So usually save in small files. Pero depende kasi. Depende sa ano yung for example, ano yung RAM na ginagamit ng computer mo. For example, yan. Yung sa system mo, ano yung RAM ng computer mo ngayon? RAM po? Hindi ko po alam. Pero taas po siya eh. Mga 3200. Hindi. I-ano mo siya. Para lang ma-check natin. Yung tawag doon sa ano? Alam mo yung task manager. Task manager po. Nandun yun eh. So, Control-Alt-Delete tapos run task manager. Available. Tapos, pa-share lang ng itsura ng screen mo para makita ko. Point out ko kung ano yun. Okay, stop ko lang yun. Yung sharing ko. Okay, punta ka dun sa baba ka ng konti kasi yung view na to ay okay. Tawag dito, check ko lang yun, about, tapos window, about computer, so Windows ano yan? 11 po.
11. About computer, Windows 11. Paano palabasin? Check RAM usage, Windows 11. Task ko lang ginagawa na RAM ng Zoom po. Every Okay, second. so processes and tabs, images. I think nasa about yan eh. May about tab yata dyan. Kasi tinitingnan ko yung RAM use. Ayun, kaya, sorry. Balik ka dun sa ano, yung kanina yung may graphs. Yan. Okay, yung memory mo nandyan, it's so yeah. So yung use kung basahin kung yung percent 8 gigs. Upgradable ba yung ano, yung memory ng computer mo? Kasi I think kaya ka namumroblema kasi yung memory halos ang laki ng usage eh. Kaya siya bumabagal kasi pag nag-overflow siya, ang ginagawa ng computer mo, instead of writing to RAM, nagsusulat siya sa disk. Mas mabagal yun. So pag naubos yan, or lahat yan ubos, nag-run ka ng maraming programs sabay-sabay. Naranasan mo na ba yun? Yung pag nag-run ka ng masyadong marami, bumabagal siya? Opo. Yan yun. Symptom yan nung nauubusan ka ng RAM. Baka mag-ano naman yung external nga sasabi ng Sir Vince. Yung external. Kaya ano yan eh. Kailangan mo ng, it's either, kung upgradable, laptop ba yan or desktop? Laptop mo. Kaya siguro mababa lang po yung RAM kasi hindi naman siya optimized for work usage or ano po. Kasi gaming lang po siya. So, it's meant for high activity pero low, sobrang konti lang po yung ano. Mataas po yung isang app lang most of the time. Hindi, tsaka ano rin eh. May problema rin kasi yung Windows. Habang tumatagal, lumalaki yung kino-consume niya. So, yung later versions. Alam mo yung Windows XP, ang RAM na ginagamit niya, ang kailangan niya lang na RAM would be about 250 megabytes. Yun nga po eh. Yung ano po ng Windows. Yung optimal dyan ay kung anong brand ng laptop mo? Asus po. Asus. Check natin kung upgradable siya. Asus ano? Upgradable siguro po pero yung ano yung I would think yung best po na option is to yung external po na hard drive. Hindi. Para iba yung purpose ng hard drive. Hard drive pala po strong. Yung RAM is more of yan yung internal scratch work na ginagamit ng computer mo para for doing its computations. So pag kailangan niya ng mabilis na access sa ganyan para magawa niya yung maraming tasks, hindi siya sinasave. Pag namatay pagka shutdown mo yung computer mo, yung RAM ini-empty ng computer yan. Opo, random access memory lang po siya, hindi naman siya yung ano yan eh. So yung I think ang kailangan mo, kung upgradable kasi yung RAM niyan, I think dapat eh. Kung ang form factor sodium, check mo kung naka-solder. Tapos kung hindi, kasi kung nakalagay lang 8 eh, di ba? So kung pwede kasing baka may slot yan for, depende sa computer model eh. Kaya kailangan check mo yung specific model ng laptop. Tapos kung upgradable siya, upgrade mo siya.
to at least 16. I think at this stage 16 gigs na yung kung gusto mo siyang gamitin ng hindi ka yung walang 8 worry. is yung medyo may overhead ka. Kung nagre-record ka pa ng video ng sabay, kailangan mo ng I think yan din yung isang nagre-record ka ng, so baka kailangan mo rin ng kailangan mo ng, so kailangan mo na meron kang parang extra na available so that hindi siya nasasagad. Kasi pag nasasagad siya, yun, nagsusulat mo siya sa disk. Opo. Pero buti nga po, in this case, wala po. May warning sign na po yan. Ano yan Kaya yung laptop ko halimbawa, nung pinili ko siya, yung isa sa mga ko talaga, concerns ay dapat upgradable yung RAM. So, in-upgrade ko na siya to more than 16. So, kaya wala akong lag na nararamdaman in that sense. Kasi, usually yung processor natin, tinan mo yung percentage usage ng CPU, ang baba, di ba? Kasi so many percent lang. Ibig sabihin, your machine is powerful, pero nalilimit siya ng memory. Opo. So, yung niyan kung mausap kayo ng computer tech na para ma-check kung pwedeng ma-upgrade yung RAM to at least 16 gigs. Kung alam mo yung model, tapos usually pag alam mo yung specific model ng computer mo, you can't tell Kasi tinan mo, yun. So, pwede mong i-check kung ma-upgrade yung RAM. Mura lang naman yung upgrade I think yung isang RAM stick, mga 2,000. Opo. Wow. Yung laptop ko, in-upgrade ko to, bumili ako ng 16 gig na stick. Ang gastos ko lang mga 2,000 something And ang laki ng difference in performance. It feels like a whole new computer. Ganun po. Pagka sinasabi nga ng teacher niya sa computer programming na i-upgrade namin nga. Pero kasi hindi kami hindi kami knowledgeable. Pero siya yata alam niya patulong po kami sa kanya. So, ano yun So, ma-check mo kung anong klaseng RAM stick. Tapos, kung hindi kayo comfortable na magbukas ng computer nyo, basta dala nyo yung RAM stick, pwede nyo ipabukas dun sa isang technician na kayang gawin yan. Apo. Actually, yung computer ko ako nag-upgrade kasi may videos sa YouTube paano gawin. Kaya ako binili yung specific model ko. Po, hindi po ako ganun ka-competent to search up a YouTube video po and then, siguro, maybe will do this and then this will do that and then masisira pa yung laptop. Hindi ko po kaya. Hindi, kaya nga doon niya. Ano yan I think kailangan ano siya ilang beses kong pinanood yung video muna Kasi medyo mahal din yung compute yung yung for example yung laptop ko nung binili ko second hand 19. Opo. So pag nasira ko to, syempre iiyak ako. So talagang pero kasi pinili ko talaga siya na dahil may reputation yung specific brand na to for being easy to repair. Tsaka maraming mga enthusiasts na nagpo-post ng videos paano gawin yung mga specific repairs. Malay mo baka yung at saka rin kahit na hindi kayo yung gagawa ng repair ng laptop nyo, check mo yung video kung may video yung for your specific laptop model. Kasi kahit na hindi ko yung gagawa, kasi hindi ko komportable na ikaw yung magbuting-ting, at least pag pinanood mo, alam mo kung lahat ng ginagawa ng technician necessary ba talaga o hindi. Anyway, yun. So, I think yun yung kaya nagbo-bottleneck. Kasi RAM yung issue.
po, hindi lang po puro, kahit na, ang dami nga akong tinanggal na storage eh. It doesn't seem to speed up that much. Para siguro, gaming is faster, but yung nagla-lag spike pa rin po siya about as often, a little less, pero hindi yung kahit na ang dami po natanggal na free na storage. It doesn't just seem to magically cure it po. Baka siguro na-overlook naman yung RAM other than yung ROM Oo. lang. Tapos titingnan ko yung specs, yung yung kung ano yung built-in sa computer mo. Meron siyang GPU na hiwalay. That's yung computer ko wala. Dalawa nga pong GPU eh. So okay siya for handling video eh. So pwede kang gumamit ng meron kang 'di ba? May Nvidia na RTX something kayo diyan. Tapos 3050. Yung talagang bottleneck ninyo ay yung RAM. So get it upgraded. You will kasi 'di ba, if you didn't know about that, bakang gawin niyo bumili kayo ng bago. Yung next na Okay. So at least for the last 5 minutes lang. So for problems like circular motion, actually in general pag physics problems, sketch the system. Kahit na yung hindi kailangan na yung drawings. Kailangan lang may idea ka, ano ba itsura ng system, ano yung coordinate system na ginagamit mo. So, draw a circle, tapos may XY axis, tapos i-label mo para ma-label mo. Hindi, I mean ganito. Draw circles. One circle to indicate yung radius to indicate yung orbit ng purse. Tapos isa pang circle para i-indicate yung orbit ng ng wallet. So, tapos ang representation natin for them, mga point objects sila. Okay, so they're both on the same, ngayon, sinabing they're both on the same radial line. So, ang assumption ko, yung from the same center yan, di ba? So, ibig sabihin, nasaan yung yung Okay. The acceleration of the purse is ginagamit mo ba yung angular acceleration? Yung omega? Angular velocity. Yung omega? So, omega is d theta dt. So, mas simple kapag gamitin mo yung V equals omega R.
Tapos gumamit ka ng symbols. V sub 1 for the wallet, halimbawa V sub 2 for, or V sub W for the wallet, and V sub B for the purse. So okay, so we don't know yet kung ano yung angular velocity. Pero we know okay, so ngayon, ano yung pareho sa kanila? They both are on the same, they both stay on the same radial line. So hindi sila pareho ng speed, pero ang pareho sa kanila ay kasi sabay silang umiikot. Opo, magkasabay po sila. Parang at all times they're at same place. So that means yung d theta dt nila or yung omega nila equal. So you can write down V sub p equals omega R1 o omega RP na lang para may purse. Tapos V sub wallet is omega RW. And then acceleration can be expressed in terms of omega and R. So V R omega, so omega square R. Hindi, omega square times R. Start ka dun sa, tingnan mo, di ba pag V squared over R, substitute yung V, magka-cancel yung isang R, kaya ganyan. So omega R times omega R square. Hindi. Yung R omega, kailangan yung parenthesis, naka-parenthesis yan. So omega square R. So you can write, so from there, acceleration of the purse is omega square RP so siguro next line, A sub P is omega square RP and then yung acceleration ng wallet is omega square R wallet. Ngayon, using those two, paano ma-relate yung accelerations in terms of RP and RW? Okay, anyway, tuloy mo to and then update mo ako next time mag-meet tayo. Pero yan yung magiging strategy. Unique po tong solution kasi hindi ko po ginamit yung omega. Pakita mo next time. Anyway, ipakita mo sa akin yung continuation nito. Tapos tingnan din natin yung solution mo na isa. Okay, kasi lagpas na tayo eh. So 6:13 na. Tapos kailan yung alis niyo? Bukas na? Bukas po ng gabi po. So mukhang baka magawa niyo yung upgrade niyan pagbalik na siguro. Or kung kaya niyo idaan, kung pwede niyo idaan. Mabilis lang naman yung upgrade eh. Kasi 10 minutes yung whole process. Alam po yung mga computer na nasa motherboard na po na gano'n. May ano lang po, bubuksan palagay lang. Alam mo yung, kasi in-upgrade ko lang recently itong laptop ko eh. Ang ginawa, nung dumating sa akin yung RAM stick,
in between two tutorials, so yung 15 minutes na break ko between the two tutorials, doon ko ginawa yung upgrade. Tapos Bilis. mabagal ako kasi hindi ako pro na repair person. Grabe po nga. Yun ang ultimate ng guide. So worth it siya. It's a big quality of life improvement. Opo. Labo. Okay. So we'll stop here. I'll see you again. Hopefully, maayos yung net pag nag-meet tayo ulit. Opo. Okay. So see you on Sunday. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po.